Ang bilis po ng panahon. Nasa month of August na po tayo. August 2 na po. 2 o 3? 3. August 3 na po tayo ngayon. At parang kailan lang na nag-New Year. Ano po? At ngayon, August na. Sa biyaya po ng ating Panginoon, itong 2 buwan na magkasunod, yung August at saka September, ano po, binigyan na naman po tayo na napakaganda na mga mensahe ng ating Panginoon. At ito po yung I am. Ano po, yung deklarasyon po ni Jesus. Ito po ay nireveal o pinahayag po kay Moises sa Exodus chapter 3, verse 14. Kung babasahin po ninyo o kung nabasa na ninyo o kung alam na po ninyo ang kwentong iyan. Kaya nga po dito pag-aaralan po natin itong 2 buwan na ito kung ano po yung praise na I am. At ito po ay ginamit ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus po, kapag siya po ay gusto niyang ipahayag, may gusto po siyang ipahayag, gumagamit po siya ng mga talinhaga, mga kwento. Ano po, para madaling maunawaan, maintindihan po noong mga nakikinig sa Kanya. Kaya po, ganyan yung Kanyang ginagawa. Kaya nga po, ito, sabi nga po yung itong I am na ito na statement, sunod-sunod po natin pag-aaralan yan. Yung una po, yung I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And I am the true vine. Kaya nga po, sa buong 2 buwan na yan po ang ating pag-aaralan. At yung 2 po na nahuli ay yung I am the Messiah and I am before all things. Pag-aaralan po natin ito. Kasi po, naririnig lang natin itong I am, di ba? Ano po? Pero ngayon po, lalaliman po natin kung ano ang ibig sabihin po ng I am. Ito po ay, ang una po natin pag-aaralan ngayon ay yung I am the bread of life. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dapat po tayo na lumago, lumalim, sa biyaya at sa kaalaman, patungkol po kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Kaya, lagi po namin binabanggit sa inyo na mag-aral, mag-meditate ng salita ng Diyos. Para po lumawak yung pagkaalam natin sa ating Panginoong Jesus. Siguro po, marami pa sa atin na alam lang natin ang pangalang Jesus. Pero yung personal na relasyon, yung malalim na relasyon, yung pagkaalam mo, pagkakilala mo sa pangalang Jesus, hindi pa po ganyan kalawak o hindi pa ganyan yung pangunawa mo. Kaya nga po, ini-encourage namin kayo. May kanya-kanya po tayong Bible. May kanya-kanya po tayong cellphone. Sana po gamitin natin yan sa pagbabasa. Hindi po sa pag-i-scroll maghapon. Amen po ba? Yung mga cellphone na yan. Kaya nga, grow. Ano po natin yan? Naisin po natin na tayo po ay lumago. Dahil sa panahon na ito, kailangan po natin na lumago tayo sa ating pananampalataya at sa pagkakakilala po natin sa ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 6, verse 48, NLT version, yes, I am the bread of life. Ang sabi po ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. At muli kami po ay dinako ninyo dito sa inyong bahay-sambahan, sa sanktuaryong ito. At iningatan mo po kami, Panginoon Diyos. Salamat po sa bawat isa't isa na naglaan na naman po kami, Panginoon, ng oras para sa iyo, panahon para sa iyo. At nawa, Panginoon Diyos, ang lahat, Panginoon, ng kanya-kanya naming kaisipan, ang aming mga kanya-kanyang puso, Panginoon Diyos, ay mailaan po namin ng 100%
na pakikinig sa inyo, Panginoon. Panginoon, akin pong winawasak o tinatalian ang lahat ng gawain ng kaaway, yung distraction, Panginoon, yung mga hindrances na kanyang inilalagay sa aming mga kaisipan. In the mighty name of Jesus, Panginoon, amin pong winabaksi ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. At nawa sa umagang ito, buksan mo po ang mata ng aming puso, mata ng aming pangunawa, upang amin pong matanggap ng may kagalakan ang iyong mga salita, Panginoon Diyos. At lubos naming maunawaan ang gusto mong ipaabot, Panginoon, ipaalam sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin po ang aming mga bisita sa umagang ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magbigay ng knowledge, Panginoon. Buksan po ninyo ang kanilang kaisipan, Panginoon, upang maunawaan po nila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ang salita mo lang po ang aking sasabihin, Panginoon, ang salita mo. Panginoon Diyos, maraming salamat. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kaligitnaan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. I am the bread of life. Kaya nga po, dito tatalakayin natin. May 3 po tayong puntos para po maunawaan natin. Pero hindi lang po 3 puntos yan. Kung pag-aaralan po natin ng malaliman o masidhipong pag-aaral, marami pa pong gustong ipaalam ang banal na Espiritu Santo sa atin. What does it mean that Jesus is the bread of life? It means that, number 1 po, He is essential for life. Pag sinabi pong essential, ito po yung ibig sabihin absolutely necessary, extremely important. Sa Tagalog po, mahalagang mahalaga, kailangang kailangan. Naging sikat po ang salitang essential nung kapanahunan po ng lockdown, di ba? Ano po, yung Grab po, yung nagdi-deliver ng mga pagkain, may umorder yata, tapos lugaw ang in-order, i-deliver nitong, ano po, yung Grab nga ba yan? Pagkatapos po, dahil may mga checkpoint, hindi tayo basta-basta nakakapasok sa ibang, ano po, barangay, ano po, may mga checkpoint. Titignan muna yung ID mo na hindi po pinapasok yan. Tinanong po kung ano yung i-deliver, yung lugaw. Tapos ang sabi po nung barangay po ata, tanod yun, hindi essential yan, hindi yung mahalaga. Ano po. Kaya nga po, sumikat ang salitang essential. Pero dito po sa atin, bilang mga mananampalataya, mga believers ni Kristo, napaka-importante. Mahalagang mahalaga po ang pagkain espiritual. Kapag nagkulang ka dito, marami po sa atin yung magiging mahina. Kaya kailangan po natin, kung ang katawan pong ito, physically, kailangan niya yung pagkain, dapat ang spiritual po natin, dapat pinapakain po yung espiritu, yung kaluluwa po natin, pinapakain po natin yan ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang tinapay ng kapanahunan po ng mga sa Israel po at sa eastern countries, napakahalaga po yan. Dahil ang main, ang pagkain lang po nila noon, hindi po katulad natin na lagi pong, yung kanin, bigas. Sa kanila po, tinapay, prutas, gulay, o karne, kung ano man po yung nakahanda. Yan lang po yung mga halos kinakain po nila. Hindi po katulad sa atin ngayon. Kaya nga po, pag-aralan natin, yung pong sa Hebrew word ng bread ay lehem. At ang ibig sabihin yan, food, pagkain po. Kaya po, sa Bethlehem naman, alam po ninyo yung Bethlehem? Kung saan pinanganak po si Moses? Sino po? Si Jesus. Nag-aaral pala kayo ng Bible. Yung Bethlehem po, dyan ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Yung pong
Alam po ninyo sa Hebrew yung bet, kung ano po ang ibig sabihin yan. Yung bet po, B-E-T-H, ano po, house ang ibig sabihin po. Yung lehem, ano po, food, ano po, bread, ano po. Kaya nga, nung pinagdugtong po yung Bethlehem. Hindi po aksidente na ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Bakit? Siya po yung bread of life. Wala pong coincidence. Lahat po yan, nakatakda po yan. Nakasulat po yan. Ganyan po kalawak, ano po, yung karunungan ng ating Panginoon. Nakatakda po lahat. Kaya nga po, yung sa Arabic naman po, yung house of bread naman po yan, Bat-Lam. Hindi ko po alam kung tama ang aking pronunciation. B-A-Y-T-L-A-H-M. Ano po? Kaya house of meat naman po. Kaya doon panahon pong yun, yung tinapay napakahalaga. Ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, pag nagbibigay ng message, ang gusto niya, makuha ka agad, maunawaan ng mga nakakarinig. Kaya nire-relate niya. Kung nung panahon pong yun, ang pagkain nila, ang importante sa kanila, yung tinapay, kaya ganun niya po, inaano yung sarili niya. Para maunawaan kaagad ng mga nakakarinig sa kanya. Kaya nga po dito makikita natin kung gaano ka-importante yung pagkain po, yung tamang pagkain. Lahat po tayo dapat kumakain po ng tamang pagkain. Tama po ba? Hindi po yung kung ano na lang ang inalok sa iyo, kain ka ng kain. Kasi po tayo, ganyan tayo. Busog ka na, pag may inalok pa sa iyo, hindi pwedeng hindi ka kakain. Ganyan po tayo. Kaya nga, napansin po ninyo, dito sa atin, kahit saan ka pumunta, magkakatabi po ang mga kainan. Ano po? Restaurant, tapos Toto Beach. Pagkatapos, meron pang tusok-tusok. Kumain ka na nga doon sa restaurant, nakita mo yung tusok-tusok, nakipagtusok-tusok ka rin. Ano po? Ganyan tayo, kumain. Pero alam po ninyo, sa kanila, sa panahon po ng mga Israelita, 2 beses lang po sila kumakain. Ano po? Kaya nga, healthy sila. Tayo, 5 beses. Hindi lang yata 5 beses. Baka higit pa sa 5 beses po. Kaya nga po dito, makikita natin na isa sa mga naranasan na pagkain po ng mga Israelita ay nung nasa disyerto po sila at humingi sila ng pagkain. Ano po yung unang binagkanaloob ng ating Panginoong na pagkain sa kanila? Yung mana. Ano po? Sabi ko nga, bakit kaya yung mana na yan, sana merong na-preserve para nakita naman natin. Sila hindi lang po nila nakita kung hindi po natikman nila, kinain nila mismo. Ano po? Pangalawa, yung binigay ng ating Panginoon sa kanila na pagkain na karne, yung pugo. Yung pugo, ngayon nakikita po natin, alam natin kung ano yung kinain nila noon. Pugo. Ano po? Pero yung mana, hindi natin alam kung ano ang itsura niya. Sila lang po ang nakakalam. Kaya nga, blessed sila. Pinagpala sila. Pero, suwail pa rin sila. Ano po? Kaya nga, dito pag-aaralan pa po natin kung paano po yung sinasabing, I am the bread of life. Sa John chapter 6, verse 48 to 51, sabi po ng ating Panginoon, I am the bread of life. Your ancestors, sabi po, ate the manna in the wilderness, yet they died. But there is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Susunod po verse, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang sabi po dito, I am the bread of life. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus?
Kukuha ba po siya ng laman niya pagkatapos ibibigay niya sa atin? Pakakain niya ito? Ganito po yung ibig bang sabihin nito? Napakalalim po. Alam po ninyo, para po maunawaan natin ang mga spiritual na bagay, ang sabi ng salita ng Diyos, nadidiscern o nalalaman mo, nauunawaan mo lang ang mga spiritual na bagay. Ano po? Itong mga salita po ng ating Panginoon, kapag ang Espiritu po natin, may kaugnayan sa banal na Espiritu. Spiritual po lahat yan. Kaya nga, kung ikaw ay hindi pa na born again, hindi ka pa ipinanganak na muli, mahihirapan mong maunawaan ang mga spiritual na bagay. Bakit po? Patay pa kasi yung Espiritu mo. Dapat mabuhay yan, maborn again yan, para muli magkaroon po ng koneksyon sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu. Kaya nga po ngayon, tatanungin ko kayo, nahihirapan pa po ba kayong maunawaan ang salita ng Diyos? Kung nahihirapan po kayo kapag binabasa ninyo ang salita ng Diyos, lagi po ninyong hingin ang pangunguna, ang leading, ang guidance ng Holy Spirit. Amen po ba? Napakalalim. Kung hindi po natin alam ito, paano ito? Kakainin ba nating literal ang laman ng ating Panginoong Hesus? Kaya nga po kung babasahin ninyo ang kabuuan ng kwentong yan, yung chapter 6 na yan, nung sabihin po ng ating Panginoon yan, ano po, yung mga disipulo niyang mga iba, tumalikod sila. Ang hirap naman ng katuruan na itinuturo sa atin. Kaya nga po, ang daming tumalikod ng mga disipulo niya at hindi na po sumunod sa Kanya. Kaya ano ang ibig sabihin nito? I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Tatanungin ko po kayo muli. Kayo mismo ngayon, natikman ninyo itong tinapay na ito. Literal ho ba ninyong tinikman? Napakinggan po ninyo at inyo itong isinapuso. Naunawaan po ninyo ngayon kung ano po yung tinapay na ito na magbibigay ng buhay po sa atin. Ng kapayapaan po. Kaya nga po ano ang sabi dito? Sabi niya, this bread is my flesh which I will give for the life of the world. Magbibigay buhay po. Kanino? Sa mga tao na tatanggap nito. Amen po ba? Kaya what did Jesus mean when He said, we must eat His flesh and drink His blood? How can we eat His flesh and drink His blood? Sasagutin na naman po yan ang salita ng Diyos sa John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ano po yung tanong natin? How can we eat His flesh? Paano daw po? Ang sabi po ng ating Panginoon, I am the bread of life. Whoever comes to me. Kung sino man yung pupunta, lalapit sa akin, will never go hungry. Hindi po physical ito. Hindi po literal na tinapay. Ano po? Ang ibig sabihin, kung tatanggapin ninyo, kung tatanggapin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang salita po ay hindi nasisira, nabubulok. Ang mga kinakain po natin sa kasalukuyan, lahat po yan ay nabubulok, nasisira. Papasok natin, ilalabas po natin. Pero ang salita ng Diyos, kapag yan ay pumasok, inilagay po natin sa ating puso, habang buhay na po yan. Kapag yan po ay ating pinangalagaan. Kaya nga po, will never go hungry. Hindi ka na magugutom. Spiritual po ang pinag-uusapan dito. Alam niyo, kahit na spiritual po ito, susunod at susunod yung physical na katawan po natin. Hindi talaga natin mararanasan yung kagutuman.
Naranasan na ho ba ninyo nag-fasting kayo? Tapos, word ng ating Panginoon ang inyong kinakain. Ang inyong ipinapasok sa inyong katawan. Ano po ang nararamdaman ninyo? Hindi ba malakas kayo? Hindi man ninyo maramdaman ang gutom? Kaya ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, and whoever believes in me will never be thirsty. Sino po ngayon ang naniniwala sa ating Panginoong Hesus? Maliwanag po po yan. Ano po? Kapag kayo ay lumapit, o tinanggap ninyo ang salita, ang katuruan ng ating Panginoon, hindi na po tayo magugutom magpakailanman. Spiritual po ang pinag-uusapan dyan. At kung sino man po yung naniniwala, ano po, hindi na rin siya mauuhaw. Yan po ang itinuturo po ng salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, to eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior of the world. Amen po ba? Siya lang po talaga ang pwedeng magligtas sa atin. Sa pangalan lang po ng ating Panginoong Hesus, tayo pwedeng magkaroon ng kaligtasan. Period. Amen po ba? Wala na pong ibang pangalan. Yung naririnig po natin na sila Maria, sila Joseph, sila Peter, sila Lorenzo, ano po, hindi sa kanila manggagaling ang kaligtasan. Acts chapter 4 verse 12. Yan po yung sinasabi, kapag tinanggap mo ang aking tinapay, ang pagkaing espiritual. Yan po yung mga naririnig niyo, yung mga nababasa po ninyo yan. Yan po yung mga pagkain po yan. Amen po ba? Kaya nga, Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the Word. Amen po ba? Masalaya po. Sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, sabi po diyan, was the Word and the Word was with God and the Word was God. At doon po sa verse 14 by 16 po, and the Word became flesh and dwell among us. Ano po? At sino po yun? Tinutukoy na yon. Si Jesus. Kaya nga po si Jesus, nung kapanahunan niya, ano yung kanyang itinuturo? Ano po? Yan po yung nanggaling sa Ama. At siya mismo ang nagsasalita doon. Ano po? Si Jesus. Ano? Kaya nga yung mga salita na yan, si Jesus po yan. Yung mga tao noon, habang itinuturo po ni Jesus yan, hindi pa nila maunawaan. Kaya nga, nung sinabi na kainin ninyo yung aking laman, iinumin ninyo yung aking dugo, nag-backslide sila. Tumalikod po sila. Ano po? Kaya nga po, doon sa John chapter 6, verse 66, ano po, makikita po ninyo dyan. Tingnan po niyo, pwedeng ipa. Ano po napansin ninyo dyan? John chapter 6, verse 66. 666. Ano po? Kaya kapag tumalikod ka sa ating Panginoong Hesus, ayan, kakampi mo si 666. Kaya marami po ang tumalikod. Hindi po nila naunawaan, hindi nila nakayanan. Yung katuruan, akala nila, literal nilang kakainin si Jesus. At iinumin yung kanyang dugo. Ano po? Kasi spiritual na bagay yan. Talagang mahirap. Noon ako po, hindi ko talaga maunawaan yan. Pero noon pong yung itinalaga ko yung aking buhay, Lord, gusto ko pong malaman, maunawaan. Yun pala kailangan yung espiritu mo may connection sa banal na espiritu. Kasi spiritual na bagay yan. Hindi po basta-basta ito. Ang salita po ng ating Panginoon. Kailangan po talaga ang guidance ng Holy Spirit para lubos po nating maunawaan, mag-sink in po sa atin, sa puso't isipan po natin. Amen po ba? Sa John chapter 1 verse 1, sabi po, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay
Diyos. Amen po ba? Sa Revelation chapter 19 verse 13, He is dressed in a robe like deep in blood, and His name is the Word of God. Another name po yan ng ating Panginoong Jesus. Word of God. Ano po? Revelation chapter 19 verse 13. Sa Matthew chapter 4 verse 4, kung alam po ninyo ang kwentong ito, ano po? Noong ang ating Panginoong Jesus, katatapos lang po niyang nag-ayuno, 40 days and 40 nights. At dito po dinala siya ng banal na espiritu sa disyerto, sa ilang. At doon po nandun si Satanas. Si Satanas, nakita niya, ay, danupa niya sigurado Jesus kanini. May naya kanini. Ano po? Kaya nga, ano ang sabi niya? Tinukso po siya. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga itong bato na ito ng tinapay. Alam po ninyo, kung ang ating Panginoong Jesus, kung sumunod po siya doon sa pinagagawa po ni Satanas sa kanya, sinorender na niya po ang sarili niya. Nagpailalim na po siya kay Satanas. Dahil kapag sumunod siya doon, ano po, sa pinagagawa ni Satanas sa kanya, yung bato gawin niyang tinapay, wala na po. Tayo po, pag gutom tayo, mahina tayo, di ba? Mainit yung ulo natin. Maikli yung pasensya po natin. Pero ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? Dahil po noong nag-aayuno siya, ang kinakain lang niya doon, ang kausap lang niya, walang iba kung hindi ang Ama. Puro salita po yan ng ating Panginoon, ng Diyos. Kaya nga po, ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus kay Satanas? Sinagot niya po ito. Jesus answered, "It is written." Kaya nga po tayo, kapag tinutokso po tayo ng kaaway, o may mga problema, may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan, ganito po dapat ang ating sasabihin sa ating mga problema at sa ating kaaway. It is written. Satan, makinig ka. Listen. Listen very carefully. Sabihin po natin, it is written. Ang ating Panginoong Jesus, ginamit niya po ito. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tumomba po si Satanas dito. Hindi po siya nagtagumpay. Bakit? Ano ang ginamit ng ating Panginoon? Yung word. Yung salita na nanggagaling po sa Ama. Kaya nga po tayo, lagi ninyong naririnig sa akin ito. Lagi ninyong naririnig sa amin. Napaka-importante po na pagbulay-bulayan natin ang salita po ng ating Panginoong Yesus. Ano ang sinabi ng ating Panginoon kay Joshua sa chapter 1 verse 8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Do not let this book. Ano po yung ibig sabihin nito? Na do not let this book, ano po, na matanggal sa iyong bibig. Ano pa yung mga alam ninyong, o memory verse na alam ninyo, na dapat po ninyong pinagbubulay-bulayan o minememor, yung binubulong-bulong. Ano po? Sigurado po, isa yan, yung Philippians chapter 4. Ano po? Ano pa po yan? Marami pa po dapat. Lagi po ninyong sabihin o ibulong sa inyong sarili, Pastor Is, kalgurana ka ning Ginoo. Pastor Is, nakapaboren ning Ginoo. Nilakwan, nakalakwan ning Ginoo. Ano pa yan? May karamdaman ka? It is written, Pastor Is. By His stripes, by His wounds, you are healed. Nangangailangan ka ng pinansyal, ano po ang dapat mo? Ang Diyos ko ang provider. He is my great provider. He is my great physician. He is my great healer. He is my Savior. He is my shield. Kailangan mo ng counsel. He is my great counselor. Ang dami po niyan.
Kaya nga po, dapat yung salita ng ating Panginoon, pinagbubulay-bulayan natin. Sabi ni David, your word, thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ang sabi pa ni David, ang iyong salita, your word, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen po ba? Napaka-importante po yan. Kaya nga po, kapag ang kaaway tinutokso po tayo, ano ang dapat nating sabihin? It is written. Amen po ba? Kasi po, bakit naisulat ito? Bakit ito po ay gustong ituro o ipinatuturo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Jesus sa henerasyon natin? Matagal na po natin pinag-aaralan ito, pero bakit hindi natin nagagawa? Bigyan po natin ngayon ng importansya sa panahong ito, hindi na po basta-basta ang pakikipagdigma po natin sa kaaway. Ang dami niya pong eskema. Dapat alam natin kung ano ang salita ng Diyos at kung paano natin gagamitin ang mga sandatang kanyang ipinagkaloob na po sa atin, ang kanyang salita. Kaya nga po, it is written. Lagi po ninyong bibigkasin yan. Sasabihin po ninyo, ano po, nanlulupaypay ka, it is written. Sino ang kalakasan mo? Saan nanggagaling ang kalakasan mo? Hindi ba sa ating Panginoon? Remind po natin ang ating sarili. Kaya nga po, Jesus is the most essential for us because He is our eternal life. Siya na po ang ating Panginoon Jesus, yung kanyang salita. Amen po ba? Alam po ninyo, kapag ang isang mananampalataya kay Kristo, nagmamatured po siya, spiritually, siya mismo, nakikita niya yan sa sarili niya. Kung paano po yung buhay niya spiritual ay nagle-level up, lumalago sa ating Panginoon. Paano mo nakikita yan? Kung paano po nagiging essential ang salita ng ating Panginoon. Lagi kang sabik. Pumunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Yung prayer meeting. Sabik ka dyan. Sabik kang manalangin. Sabik kang makarinig ng mga testimony ng ating mga kapatid kung paano pina-experience ng ating Panginoon yung salita niya sa kanilang buhay. Sabik ka. Napaka-importante sa iyo na marinig mo ang salita ng Diyos dahil ito yung nagpapalakas, nagpapataba para maging healthy ang iyong espiritu. Dapat ganyan po natin tinitig, gaano ka-essential po ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Sa 1 John chapter 5 verse 20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. We know also that the Son of God has come and has given us understanding. Binigyan niya po tayo ng pang-unawa. Amen po ba? Kaya nga po, dapat alam natin, dapat maging matatag na po tayo, dapat gamitin natin kung ano ang itinuturo sa atin. Alam po ninyo bakit marami pa sa atin yung mahihina, marurupok? Ano po? Dapat pag nakikinig po tayo, itong tenga na ito, itong isa, takpan na ninyo. Para dumiretso dito. Sa puso. Binigyan po tayo ng understanding ng ating Panginoon. Para maunawaan natin na siya po, He is the true God and eternal life. Amen po ba? Kaya nga po, gaano po ka-essential ngayon ang salita ng Diyos sa inyo? Gusto ho ba ninyong lumago na kayo na lumago? Gusto ho ba ninyo na tayong lahat ay lumago? At mapuno po yung mga upuan na yan, yung mga bakanting upuan na yan? Gaano po ka-essential ang salita ng Diyos sa kanya-kanya po nating buhay? Kayo po ang makakasagot niya. Pangalawa po, what does it means that Jesus is the bread of life? It means that
He is our satisfaction. Sa panahon po natin ngayon, nakikita po natin kung paano ang takbo ng mundo. Marami pong taong hindi nasasatisfied kung anong meron po sila. Pero alam po ninyo, bawat isa't isa sa atin, meron vacuum, meron pong butas yung ating puso na kahit ano pong mga material na bagay, kahit na bilyon, trilyon na pera, ang ilagay mo dyan sa butas na yan, yung vacuum na yan, hindi nasasatisfied ang tao. Tama po ba? Meron na siyang bagong sasakyan. Meron siyang nakita sa patalastas sa TV na bago, na napakaganda. Ang gusto niya, mabili na naman niya, palitan na naman niya yung sasakyan niya. Meron na siyang bahay, malaki na, bumili pa ng panibagong bahay. Nagpagawa pa ng bagong bahay. Ano po? Meron na siyang cellphone, gusto niya yung iPhone 56. Meron na ho ba yun? O wala, pag kasalukuyan palang ginagawa. Ano po? Meron siyang bagong sapatos, lumabas na naman yung bagong modelo ng Nike. Gusto na naman niya yan. Isang araw pa lang niyang nasuot yung bago. Ang gusto niya, yung bago na naman. Ganyan po ang tao. Walang satisfaction. Kaya nga po dito, sabi niya, He is our satisfaction. Sino daw po yung pwedeng magpa-satisfied sa atin? Sino po? Si Jesus. Sa kalagayan po ninyo ngayon, satisfied ho ba kayo sa inyong kalagayan? Satisfied ba kayo kung anong meron kayo sa kasalukuyan? Yun totoo. Kung ganon, naunawaan po ninyo yung essential. Kung sino yung essential sa inyo. Kaya nga po, meron kayong satisfaction. Meron tayo ngayong satisfaction. Ano po ang sabi ng John chapter 6, verse 35? Balikan po natin. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Kung sino man po yung pupunta, paparoon sa akin, o tatanggapin niya ang aking salita, hindi na siya magugutom. At kung sino man yung maniniwala sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, hindi na po siya mauuhaw. Bakit ang mga tao po, hindi nila maunawaan ito? Sabi ko nga, kapag nagba-Bible study po kami, yung mga dinadaanan po namin doon, iniimbita po namin. Tara, mag-Bible study tayo, mag-aral tayo salita na ng Ginoo. Ihingay na po. Parang wala silang naririnig. Parang walang nag-iimbita. Pero nung nakaraan po, kami na-experience, galing siya sa hospital, muntik na lang daw siyang mamatay dahil sa sakit sa puso. Nakita niya pa lang ako, Pastor, pwede pong pag-pray ko. Aba, nung pagkatapos namin pinag-pray, yayayain ko sa Bible study, busy na. Tignan po ninyo ang tao. Hindi niya naunawaan kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Kapag Bible study, nabanggit yung Bible study, ayaw nila. Tara, minumta mo at sinali na akong metong case sa Red Horse. Isa lang yung iniimbita mo, sinasabihan mo, may nakarinig, sumama na. Yan po yung mundo. Hindi nila maunawaan kung sino yung pwedeng magbigay ng satisfaction sa kanila. Kaya dito sa ating pinag-aaralan po, ano ang sabi? The food and things of this world can only satisfy us for a short time. Totoo po ba? Ano pa po? But only Jesus can satisfy us eternally. Amen. Yung mga pagkain po na kinakain natin, oo, nasasatisfy tayo. Pero temporary lang po. Kaya nga po, sino pong nag-breakfast kanina? Nag-breakfast na po kayo? Yako, aliko pa. Sigurado niyan. Maya-maya, gutom na naman kayo.
Di ba? Ganyan tayo. Ito po yung sinasabi dito, yung pinag-aaralan natin. Pero kapag ang salita ng ating Panginoon, ang siyang pinahalagahan mo, kinain mo, ninamnam mo, nginuya mo, inilagay mo sa iyong puso, spiritually, kasama na yung physical na yan, na katawan mo, sigurado busog na busog yan. At hindi yung pagkain na yan, hindi ka dadalhin doon sa magkakasakit ka. Kung hindi magiging malusog ang iyong katawan. Lalong-lalo na ang spiritual mo. Eternally pa, habang buhay mo pa. Yan po yung pakinabang, ng salita ng Diyos. Merong satisfaction po na mararamdaman. Kaya nga po, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ang sabi dito? Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human hearts. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Ito po yung hindi natin nakikita. Pero ngayon tayo po'y mananampalataya na. Ngayon, nakikita na natin kung ano yung mga plano, ano yung nilikha ng Diyos para sa isang tao, para po siya ay makontento o makita niya gaano siya kamahal ng Diyos. Noon pa, sabi po dyan, yet God has made everything beautiful for its own time. Kanya-kanya pong panahon dyan. Kaya nga, kung babasahin pa po natin dyan sa Ecclesiastes na yan, merong panahon na magtatanim, may panahon na aani. May panahon na ipinanganak ka, may panahon na mamamatay ka, may panahon na malungkot, may panahon na masaya. Kaya dito, ano ang sabi? He has planted eternity in the human heart. Habang akin pong pinagbubulay-bulayan ito, oo nga no, bakit hindi ko masyadong nabigyan ng pansin ito? He has planted eternity in my heart. Noon pa pala. Bakit? Ano ba yung hinahanap natin? Bilang mga mananampalataya, ano pa yung hinahanap pa natin? Kung ang salita ng Diyos, sinabi niya, He has planted eternity in the human heart. Ito po yung pwedeng maglapat doon sa vacuum na meron tayo. Ang salita po ng ating Panginoon. Ang dami po natin, sabi, people cannot see the whole scope of God's work from the beginning to end. Isang kwento po sa Bible, sino po nakakakilala kay Zacchaeus? Yung 6-footer. Ano po? 6-footer niya po yung Zacchaeus. Umakyat po siya sa anong puno? Mangga? Sycamore, ne po? Umakyat siya daan. Dahil alam niya, nabalita niya darating ang ating Panginoong Yesus. Alam po niyo sa madaling salita, nung nakaharap niya ang ating Panginoong Yesus, nakita siya ng ating Panginoong Zacchaeus, ti pa kakyan, kinimisabi kata. Sa madaling salita po, nung nakilala niya ang ating Panginoong Yesus, nagkaroon ng pagbabago sa kanya buhay. Bakit? Hindi lang po niya nakita ang ating Panginoong Yesus na literal. Kung hindi nadama niya yung mga salita, yung mga katuruan. Kaya nga po nung bumaba siya, sabi niya sa ating Panginoon, nung makilala niya ang ating Panginoon, Panginoon, lahat po ng ninakaw ko o yung mga inagarabyado ko, sabi niya, ibabalik ko po. Hindi lang niya ibabalik. Kung hindi, ibabalik ko po ng 4 na beses. Bakit? Kasi yung vacuum na yun, nung hindi niya pakakilala si Jesus, ano po, mengurakot, tax collector. Yan po. Nangurakot na. Noon pa man, ang mga nasa BIR, mapangurakot na lang. Kapanahunan pa lang ni Jesus. Kaya nga, kinasusuklaman sila eh. Hanggang ngayon, sa panahon natin, ganyan sila. Ang mga BI. Hindi naman siguro lahat. Ano po? Meron nang naborn again dyan. Pero si Zacchaeus, noon pong nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, yung vacuum, napilit niya pong tinatakpan ng mga pera, material na bagay, hindi natakpan. Hindi naging sapat. Hindi po nagkaroon ng satisfaction. Pero nung makilala niya, kaharap niya ang ating Panginoong Yesus, yung vacuum na yon, naging ganap. Nakita niya ang ating, at nakita niya kung ano yung mga mali niyang ginawa.
Kaya nga po, ano ang sabi niya? Panginoon, ibabalik ko po yung mga ninakaw ko. Yung mga inagarabyado ko, ibabalik ko ng 4 na beses. Kayang-kaya po ni Zacchaeus na mawalan siya ng material na bagay. Hindi niya kayang mawala si Jesus sa kanyang puso dahil yun ang nagbigay ng satisfaction po sa kanya. Tayo po, mga kapatid, satisfied na ba kayo sa buhay po ninyo ngayon na kakilala ninyo ang ating Panginoong Hesus? Dapat po, satisfied tayo. Dapat marunong tayo magpasalamat kung anong meron po tayo. Yung mga iba po, sa panahon natin, napapansin ko lang po, kapanahonan namin, kapag nagkaroon ng trabaho, ano po, talagang mamahalin na niya yung trabahong yon. Di ba? Mamahalin niya yung mga trabaho na yon. Pagsisikapin niya, gagawin niya lahat ng makakaya niya para manatili siya, hindi siya matanggal sa trabaho na yon. Pero ngayon, sa panahon po natin, anong nangyayari? 1 buwan, 2 buwan pa lang sa trabaho, lilipat na naman sa isang trabaho. Bakit? At linipat ka. Mas maragulya kasi bibiyit ang ketay. Ingkay. Mababalitaan mo na naman, iba na naman ang company. Bakit? Karagul mo na ka rin, sinabi mo, malaki na yung sahod mo doon. Bakit? Mas malaki dito. Hindi nasasatisfied. Walang satisfaction. Yan po yung real talk po natin ngayon. Yan po yung nangyayari sa kasalukuyan, di ba? Yung mga nagtatrabaho ngayon. Kaya nga po yung mga naunang nagtatrabaho, na nananatili sila. Umaabot sila 23 years, 25 years, 30 years, hanggang mag-retire. Pero ngayon, papalit-palit. Hindi nasasatisfied. Pero ang gusto makita ng ating Panginoon, kapag tunay na ikaw ay nasa sa iyo ang Panginoong Hesus, hindi pwedeng walang satisfaction. Kahit na maliit na bagay yan, ipapasalamat mo sa Diyos. Sino po nakarinig sa mga testimony ng ating mga kapatid dito? Below minimum siya. Pero nakapagtapos siya ng isang engineer at saka ng nurse. Yung dati po nating custodian dito, si brother, Edwin Bisnar, Pastor Edwin Bisnar. Dito lang po siya. Magkano lang po yung sahod niya, pero nakapagtapos po siya ng nurse at saka po ng isang teacher. Sila ngayon, nasa Amerika na ngayon. Bakit? Natutunan po nilang maging kontento kung ano ang meron sila at marunong silang magpasalamat sa Diyos. Dapat ganyan po tayo. Amen po ba? Marunong ka dapat magpasalamat sa Diyos. Ipinakikita mo sa ating Panginoon, Panginoon, ito lang po yung nasa sa akin. Salamat po. Hindi kami nagugutom. Nakakabili kami ng aming gusto. Alam po ninyo, kapag ganyan yung ugali natin, yung karakter natin, yung puso po natin, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Ito bang mga kapatid natin na nakaranas sa salita ng Diyos na ito? Na nakapagtapos ng engineer, ng nursing, ng teacher? Yung Diyos ba nila, iba sa Diyos natin o iba sa Diyos ninyo? Hindi ba iisa lang? Hindi ba pwedeng gawin nung Diyos nila yung ginawa niya sa kanila na gagawin niya sa inyo? Nasa sa atin lang po yan. Gaano ba ka-essential ang ating Panginoong Hesus sa inyo? Paano po yung satisfaction na meron kayo ngayon? Kung wala kayong pera, satisfied na ba kayo? Kung wala kayong pera, alam ninyo, sino ba yung great provider ninyo? Sino ba yung magbibigay sa inyo? Sino ba yung magbibigay sa atin ng mga pangangailangan po natin? Kung satisfied ka sa maliit na bagay, hindi pwedeng hindi imumultiply ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya nga, dito po, people look for satisfaction in the things of the world. But even if they gain everything, no one can fill
the emptiness in their hearts. Only Jesus can fill our empty hearts. Amen po, katulad po ni Zacchaeus. Being satisfied, sabi po dyan, being satisfied in Jesus is not automatic. We need to learn to delight ourselves in Him. Kaya nga po yung Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kapag natuwa, nagalak ang Diyos sa atin, sa ating karakter, sa puso po natin, sa ugali natin, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Diyos. Tandaan po ninyo yung obedience natin sa Diyos. Laging, pag sinunod mo, ginawa mo, ipinamuhay mo yan, ang salita ng Diyos, laging merong kaakibat po na pagpapala yan. Ganyan po ang Diyos natin. Amen po ba? Philippians chapter 4, verse 11, 13. Naranasan din po ni Apostol Pablo ito. Ang sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Ako ay natutong, sabi niya po, makontento kung anong meron ako. I know how to live on almost nothing or with everything. Natuto akong mabuhay, sabi niya, na kahit na walang-wala at meron, sabi po niya. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Natutunan ko yan, sabi niya. Bakit? Paano niya natutunan yan? Kasi binigyan niya ng halaga. Kasi essential sa kanya. Importante sa kanya. Kay Paul, binigyan niya ng importansya. Pinahalagahan niya. Ang alin? Ang words, ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga ito naisulat niya, for I have learned how to be content with whatever I have. Kahit na maliit, kahit na walang-wala ako, kontento pa rin ako. Kasi alam ko, meron akong Diyos na napakayaman na ipuprovide niya ang aking pangangailangan. Amen. The more you learn about Jesus, the more satisfied you will be in Him because He is the one who completes us. Amen po ba? Paano ito? Paano? The more you learn about Jesus, the more we study, the more we memorize, the more we, yung magkaroon tayo ng devotion, pag-aralan natin ng malaliman, bigyan po natin ng oras, ng panahon, ang salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi na magkakaroon tayo ng satisfaction. Masasatisfied po tayo. Kung minsan po, pag naglalakad ako, yung iba, nakikita mo, natutulog po dyan sa labas. Tapos, ang pinakakumot nila, karton. O yung iba, nakabaluktot na lang. Pero satisfied na. Siguro, may mga pangarap din po yan na magkaroon sila ng kumot. Pero, narinig mo ba, pinuntahan kanila? Okay, kasakit din biyan Matudtod ko, alang ulas. Tingin kayo. Tayo may kumot na tayo. Naka-aircon ka pa. Nasa malambot ka pa ng kama. Nagpapasalamat ba kayo? Na noong mahigit isang linggong umuulan, meron tayong bahay na sinalilungan. Hindi tayo nabasa. Kahit na tumutulo yan, hindi ka pa rin nabasa. Nagpasalamat ba kayo sa ating Panginoon? Nakontento ba kayo? O hindi? Sana, Lord, wala po masama doon. Pero yung pinag-uusapan, doon sa mga sitwasyon na yon, paano ka nagiging kontento? Paano ka nagiging mapagpasalamat sa ating Panginoon? Sa Colossians chapter 2, verse 9 to 10, for in Christ we lives all the fullness of God in human body.
So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So you also are complete through your union, pakikiisa. Ano po? Pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Gusto po ninyo maging kumpleto? Ano po? Sino po yung may see you na dito? Kung yung wala po, nasain ninyo. Alam po ninyo, doon sa union, yung fellowship, alam ninyo, kung meron ka man hinahanap sa puso mo, baka hindi mo alam, yung mga testimony po ng mga kasamahan mo doon sa iyong see you na yun, yun pala ang magbibigay ng sagot sa iyo. Kaya nga po ako sinasabi ko sa aking mga see you, ako mamaligwa. Pag pumunta kayo, dahil ilaan ninyo yung see you, yung oras na yon sa ating Panginoon. Hindi po yung nagmamadali kayo. Kasi, halimbawa, nagmamadali ka, pagkatapos, umuwi ka, pero merong kulang, meron kang hinahanap sa iyong sarili. Nag-testimony yung isa mong kapatid. Yung testimony niya palang yun para sa iyo. Nagmamadali ka, umalis ka. Himbis na narinig mo yon at napunuan yung hinahanap mo, nagkaroon ng sagot yung mga hinahanap mo na yon. Hindi mo na-receive, natanggap. Bakit? Kasi nagmamadali. Kaya nga po ako, ang lagi ko sinasabi, kapag nilaan ninyo, kung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, ang mga see you, ilaan ninyo yon. Huwag kayong gagawa ng iba ninyong lakad. Natutuwa ba ang Diyos kapag tayo po ay nagbabasa? Pagkatapos, Lord, lakwanda na kapane, oras na kasi. Ne, Lord, ingay. Kasi ating ko pong lakad eh. Ne, Lord, puta ko niya mo sundo. Ingay. Natutuwa ba ang Diyos? Kung ganun tayo, kung nilaan ninyo itong araw na ito, first service na ito, na 7 to 9, dapat wala kayong itinapat na lakad ninyo dyan. Kaya nga po yung ating pinag-aralan noong nakaraan, yung mga disipulo, paano ang ginawa? They devoted themselves. Saan? Sa word at sa fellowship. Amen po ba? Natututo ba tayo? Kasi ganyan ang ginagawa natin eh. Aminin po natin at hindi. Itinataon natin yung lakad natin kung kailan tayo pupunta sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nagmamadali tayong lahat. O ilan lang pala. Ano po? Kaya nga pag dumating na yung oras, 8:39 na pastor, 9 o'clock na po, ariyan mo na ating kulakad. Wala na, yung focus mo nasaan na ngayon. Nasaan yung essential. Yung satisfaction, wala na. Imbis na makumpleto sana yan. Ang iniisip mo, yung lakad mo ngayon ng 9 o'clock. Pag nilaan ninyo, ang gusto po ninyo, yung fellowship, yung union with Christ, buong-buo, 100% ninyong ilaan po yan. At mararanasan po ninyo yung satisfaction na yan. Amen po ba? Kaya nga po, dito na natututo tayo. Yung union kay Kristo po, dapat ito po ay nagpapatuloy. Hindi po yung ngayon, tapos bukas, hindi na naman. Tapos kinabukasan, yun na naman. Dapat po, dire-diretso yan. Continue po yan. Amen po, yung fellowship po natin sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo po, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He needs to be shared. Kung importante, essential, ang salita ng Diyos sa iyo at ito ay nakapagbigay ng satisfaction sa iyo, hindi pwedeng hindi mo yan isi-share. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yan ay lalabas. Kapag punong-puno ng salita ng Diyos ang puso mo, kung yung mga kamanghang-mangha ng ginawa ng Diyos ay yung ayon sa salita niya, hindi pwedeng hindi mo ibabahagi yan. Kaya nga po, He needs to be shared. Kailangan, i-share natin
si Jesus sa mga taong hindi pa nila nararanasan yung ipinaranas ng ating Panginoong Jesus ayon sa kanyang salita sa iyong buhay. Amen po. Kaya nga sa John chapter 6 verse 35, ulitin po natin, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Dapat ito po, yung experience natin ito, ma-share po natin sa ibang tao. Amen. Paano ka ba binago? Bakit nandito ka ngayon? Bakit yung buhay mo ngayon kakaiba? Dapat yan ang ipatutuo mo, yan ang ishare mo. Sino ba yung nagbago sa iyo? Ikaw ba mismo? Yung asawa mo ba? Yung kapatid mo? Yung tatay mo ba? Hindi. Sino? Si Jesus, yung word, yung narinig mong salita. Dahil merong isang tao na ganyan ang kanyang na-experience, naranasan. Dahil naging importante, essential sa kanya, ang salita ng Diyos, yung bread of life na yan. Nagkaroon siya ng satisfaction, kaya sinyer niya sa iyo yan. Kaya ikaw ay nandito ka. Dapat ganyan din yung gagawin mo. Who are those, sabi po dito, who come to Jesus? Sino ba itong mga lumalapit kay Jesus? John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. All those the Father gives me will come to me. Ang lahat ng mga tao na ibinibigay, pinagkakaloob, inilalapit sa akin, ng Ama, ang sabi ng ating Panginoon, ay lalapit sa akin. Ano po? Ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa, kung ikaw hindi ka nilapitan, literal ba ito na, halimbawa, kung hindi ka nilapitan ng Ama, hindi ka na maliligtas? Paano ho ba kaya ito? Pag-aralan pa natin. Who are those that the Father gives to Jesus? Sa John chapter 6, verse 44 to 45, for no one come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. As it is written in the scripture, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. Sabi ko nga po kanina, ito ho ba ay literal, bababa ang ating Diyos para i-share sa iyo ang salita pagkatapos, lalapit ka sa ating Panginoong Hesus. Sila yung lalapit sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi po dyan, they will be taught by God. Literal ho ba to? Hindi po. Hindi po literal na bababa ang Diyos para ikaw lang. Halimbawa, tayo lang dito, sinabihan tayo, tinuruan tayo ng salita ng Diyos. Na salita niya. Tayo lang ba yung maliligtas dito? Tayo lang ba? Hindi po ganyan ang ibig sabihin dyan. Tingnan pa natin yung susunod. How can they listen and learn from the Father? Paano sila makakapakinig at paano sila matututo patungkol sa Ama o sa ating Panginoong Jesus? Ano po ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 13 to 15? For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tama po, di ba? Ang sino man po ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay maliligtas. Pero hindi po dyan nagtatapos. Verse 14, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Paano po sila maliligtas o tatawag sa Kanya at maniniwala sa Kanya? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? Paano nga naman sila makakapakinig ng ganito kung walang magsasabi? Kung walang magsishare? Kung yung pinaranas ng ating Panginoong Jesus sa inyo, hindi ninyo isi-share. Ano po ang sabi? And how can they hear about Him unless someone tells them? Sino itong someone na to? Tells them. Tayo na nakarinig sa Kanyang salita. Katulad po nito, naririnig ninyo ang salita ng ating Panginoong Jesus. Iyan ang dapat nating i-share sa kanila. Maririnig po nila yan, naririnig nila.
at maniniwala sila na yung Diyos natin dito sa Calvary Temple, Philippines Incorporated ay buhay. Dahil sa buhay po ninyo. Yan po. Kaya nga ano pa ang sabi po dito? And how will anyone go and tell them without being sent? Tayo po, nagsusugo tayo, lumalabas tayo. Di ba? Yung mga missionary po natin, even tayo po, lalabas tayo. Ano ba yung una nating mission? Dapat yung atin pong tahanan. Amen. That is why the scripture says, how beautiful are the feet of the messengers who bring good news. Sino po yung tinutukoy na messengers dito? Na merong napakagandang paa. Yung mga nagdadala, nagsishare ng mabuting balita. Sila yung may magagandang paa. Hindi po yung bagong pedicure at yung pinakiskis ninyo, pinakinis ninyo. Hindi po yun ang magagandang paa. Ang mayroong magagandang paa, yung nagdadala ng mensahe, yung magandang balita. Doon sa mga taong hindi pa nakaranas, doon sa ipinaranas ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Masalaya po. Masalayang masala. Maliwanag hubang maliwanag. Amen. Dapat po nandito yan. Sa puso po natin. Kaya nga, every believer in Christ must share Jesus with all people so that they can eat the bread that brings eternal life. Para sila naman po, maranasan nila kung ano yung kinain ninyong tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Para sila naman matikman nila, kanyaman na pala. Kanyaman pala yung magiging born again. Kanita, ako bahalo yan. Kaya nga po yung iba, sabi nila, dito po sa inyo, hindi po katulad doon sa pinupuntahan namin. Hindi po napapaliwanag ng maayos, ng malawak. Sa inyo, na ipapaliwanag po, nauunawaan ko ngayon. Yan po kasi yung salita ng Diyos na napakasarap. Kaya po ako, sabi ko, Lord, bigyan mo nga po ako kahit kaunti doon sa yung pamamaraan mo. Bakit pati mga batang maliliit, interesado silang nakikinig sa iyo. Paano ka ba nagtuturo, Lord? Pwede bang bigyan mo ako kahit kaunti? Nirebuke na ako ng Holy Spirit. O dita ko, emuburindakal? O sige po, Lord, marami na po. Kaya nga po, ito yung dapat hingin po natin. Kaya nga, ano po ang sabi ng Galatians chapter 12 verse 2, I will make you into a great nation. Sabi niya po kay Abraham, and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ano ho ba yung blessing na tinutukoy ng ating Panginoon dito? Bakit magiging blessing si Abraham sa lahat ng mga nasyon? Alam po ninyo kung ano yung blessing na yon? Yung salvation. Yun po. Kaya nga magbuhat sa kanya. Alam po ba ninyo na si Abraham hindi po siya Hudyo? Hindi po Hudyo siya. Yung I will bless you, I will make you a blessing, sabi niya, of all nation. Yung palang nation na ito, yung pala yung mga Gentiles. Ano po, yung mga ibang nasyon. Ano po, sinearch ko yan, tinignan ko po, ganun pala yon. Kasi narinig ko po kay Pastor Manny kagabi, ni-research ko po, tinignan ko. Ganun pala. Kaya nga, pinangakuhan siya ng ating Panginoon. Ano po, kaya magbubuhat sa Kanya, magmumula sa Kanya, kay Abraham, sa lahi po niya, yung Savior, yung tagapagligtas. Ano po, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa Galatians chapter 3, verse 7, 9, understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify. Sabi po dyan, the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Ano po yung announce the gospel in advance to Abraham? Ano po yung gospel dito? Ano yung tinutukoy na gospel dito? Sino yung gospel dito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Yung salita po. Yung mabuting balita. All nations will be blessed through you.
Kaya yung gospel dito, ang ating Panginoong Jesus. Kaya mabibless ang lahat dahil sa ating Panginoong Jesus. Yung salvation, yung kaligtasan na magmumula sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, ano po ang sabi dito? All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Abraham, diyan po manggagaling yung seed. Ano po? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Jesus is the greatest blessing we receive from God. And we must share our blessings. We must share the bread that gives eternal life. Amen po ba? Alam po ninyo, first time, nakita po namin na napuno ang Wednesday ang prayer meeting. Almost 300 na po. 280 ang bilang po ng mga nag-attend last Wednesday. Bakit? Dahil yung word na essential na unawaan nila. May satisfaction sa fellowship, sa union. Ano po? Kaya po ini-invite namin kayo. Gawin natin 400. Yung prayer meeting natin. Kung hindi 400, libo-libo na. Pag hindi pa dumating ang ating Panginoon. Dapat essential. Yung word na essential. Pag muni-munihan po ninyo, gaano ka-importante po kahalaga ang word, ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Salamat sa ating Panginoon. Malaking milagro po. Malaking milagro ang ginagawa niya po sa ating bahay-sambahan. All glory to our living God. Sige po, palakpakan natin. Share your blessings, share your bread, share Jesus. Amen po ba? Mag-review na po. I am the bread of life. Sino po yung bread of life? Si Jesus. He is essential for life. He is our satisfaction. He needs to be shared. Amen po ba? Ang dalangin ko po, itong mga napakinggan natin, itong mensahe na napakinggan po natin sa umagang ito po ay tumimo, maiukit sa ating puso para po makita natin yung sarili po natin na tayo ay lalo pang lumalago, nagmamature spiritually sa buhay po natin. Yung relasyon natin sa ating Panginoon, marami po ang bunga. Last verse, Luke 22:18, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Yung ating pong ginagawa na yan, ano po? Yan po yung sinasabi po dito. Ano po? Inaalala po natin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa bawat isa't isa po sa atin. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos. Sabi ko nga po nung paulit-ulit, nung ine-explain, pinapaliwanag ni Pastor Manny ito, dapat lang natin laging alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sa CEO, ini-encourage po natin ang bawat isa na magkaroon din po sila ng ganito. Yung banal na hapunan, yung communion. Ano po? Dahil ito po yung nakasulat sa salita po ng ating Panginoon. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Every time we partake in Holy Communion, we always praise and thanks Jesus for His body, which was broken like a bread, for the forgiveness of our sins and healing of our bodies. He became a sin for us to have His righteousness, and He became a curse for us to be cursed. Ngayon po, kung binubulong ngayon ni Satanas sa inyo,
hindi ka naman kasi matuwid eh. Kinokondemn ka niya. Ang sagot po natin dyan, it is written. Satanas, sa Romans chapter 8, verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen po ba? It is written. Opo, hindi tayo matuwid, pero naging matuwid tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus para po sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo.